Hello, sir. Hello. Kumusta na po? Ayos lang, ayos lang. Balita ko, user kayo ng MX3. Oo, actually, matagal na kaming uminom nito kahit sa Dubai pa kami, sa Middle East. Kumusta, sir, yung pagiging engineer mo rito sa Glasgow? Minsan challenging kasi puro Scottish ang mga nandito, tapos minsan pupunta kami kung saan. So, minsan may struggle, pero naman, kasi Pilipino naman. So, mas magaling ang Pinoy. Oo, syempre, Pilipino. Yeah. So, how long have you been using the brand? In Dubai, almost every day, ginagamit ko siya. Ang nangyari is, nung napunta kami dito sa Scotland, wala na ako masyadong mabilhan. Kaya nung nakita ko siya ngayon, pumunta ako para kumuha ulit, na-miss ko. Bakit MX3 capsule, sir? Andito ka na sa Glasgow ngayon, and still, yan pa rin ang choice mo na brand supplement. Naramdaman ko na parang kiniklex yung yung body ko. Sabi ko, I'm not that old but I'm aging as well. So, yeah. So para sa akin siguro, mas mainam yung tulungan ko yung health ko para mas maging healthy pa ako. MX3, dito ako believe. Energy! Lindsay. Good morning, Panga! Good morning! Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat! Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Hi po sa inyong lahat. Just call me N. DJ Lindsay, gusto ko lamang pong ilabas ang sama ng loob ko. Ayoko pong i-share ito sa mga kaibigan ko at sa pamilya ko dahil alam kong i-judge lamang nila ako. DJ Lindsay, meron po akong boyfriend. Seaman siya. At tulad ng sinasabi ng iba kapag seaman, ako rin mismo, masasabi ko na seaman ay seaman loloko. Totoo po yun. Sa buong duration po ng relationship namin, puro heartaches lamang po ang naibigay niya. Laging on and off ang relationship namin dahil sa nahuhuli ko siya na merong kachat na random girls sa Facebook. Nagmi-meet sila, nagiging girlfriend niya. In short, nagde-date sila. Pero dahil sa mahal ko, palagi ko namang pinapatawad. Nung sumampa na siya, naging LDR kami. Lalo pong lumala yung pag-overthink ko. Kasi nagkalayo na kami. Napakahirap po, DJ Lindsay. Since seaman siya, napakaraming tumatakbo sa isip ko na baka meron na naman siyang mga kachat. O di kaya naman baka may patagong karelasyon. Ang hirap po kapag nasa barko. Mas mahirap dahil hindi niya naman ako binibigyan ng assurance and security. Kaya bago pa ako mabaliw, DJ Lindsay, nakipaghiwalay ako. Fast forward, eto na. Nakauwi na po ang boyfriend ko na seaman. Bigla niya po akong kinontact.
nakikipag-ayos sa akin. At dahil mahal na mahal ko pa rin siya, pumayag ako na maging okay kami ulit. Sa sobrang saya ko, DJ Lindsay, pinpublic ko yung pictures namin together. Yung pictures na sobrang sweet, parang hindi na maghihiwalay. At kulang na lang, maikasal kaming dalawa. Pero kinabukasan, hindi ko mawari kung bakit parang iba yung pakiramdam ko. Para akong kinakabahan. Pag open ko ng messenger ko, may request. Yung request ay mula po sa isang babae na hindi ko naman kilala. Nung una, hindi ko sana papansinin, DJ Lindsay. Kaso, naisip ko, baka may something to. Hindi naman ako nagkamali. Kasi yung bungad na tanong niya pa sa akin, kung meron akong boyfriend. Alam mo, sa una pa lang pagkabasa ko, alam ko na kung saan papunta yung usapan. Alam ko na biktima siya ng walang modong boyfriend ko. Hindi ko naman siya magawang sisihin, DJ Lindsay, sa pakikipagrelasyon sa boyfriend ko. Kasi bilib na bilib ako sa galing niyang manloko. Lagi niyang pinapairal yung mabulaklak na mga salita na akala mo talaga totoong-totoo yung mga sinasabi. In fairness naman doon sa babae, ang galing niyang mag-imbestiga. Ang sabi niya sa akin, kung mas maaga ko raw pinpublic yung photos, di sana, hindi na raw naging miserable pa ang buhay niya. Sa sobrang galit ng babae, gusto niyang sampalin yung boyfriend ko. Ako din naman, gusto ko siyang saktan. Alam mo yung pinaghalong sakit at galit, DJ Lindsay. Ang ginawa namin, nagkasundo kaming dalawa. Dalawang babaeng nasaktan, dalawang babaeng niloko ng iisang lalaki. Hinintay namin na mag-date kami. Nung dumating na yung araw na yun, inaya ko na siya na pumunta doon sa establishment. Nung pumasok siya doon, para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Tulala at nanlaki ang mga mata. Hindi niya alam kung paano siya gagalaw. Kasi nakita niya kami na magkasama. Agad-agad, DJ Lindsay, lumabas siya. Nagsuot ng helmet at kumaripas ng takbo gamit yung motor niya. Binantayan pa nga namin yung motor kong babalik. Pero wala. Ilang araw yung lumipas, naka-receive ako ng message mula doon sa boyfriend ko. Sabi niya sa akin, magkakilala pala kayo. Alam mo yung napaka-random lang, DJ Lindsay. Parang baliwala lang sa kanya yung sitwasyon. At
At doon na nga po natapos. Kasi hindi ko na siya nireplyan. Ayoko na siyang kausapin. Alam mo, yung tipong parang pumalakpak yung puso ko. Nung nakita namin siyang namutla at umalis ng walang paalam. Yun nga lang, DJ Lindsay, wala pa kaming closure. Wala pa kaming breakup na official. Kailangan pa ba? Hindi ko alam kung paano pasasalamatan yung babae. Hindi ko rin naman alam kung kailangan pa ba siyang pasalamatan gayong pareho lang kaming biktima. DJ Lindsay, paano po ako mag-move on sa relasyong ito? Please help me. Mukha lang akong okay pero deep inside, durog din ang puso ko. Maraming salamat po sa pagbabasa ng aking kwento. Muli, ako si Ann. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Sa oras natin sa Bangkaplong, check your time. 14 minutes, makaraan po ang alas 9 ng nagmamagandang umaga, 9:14 on the clock. Wow! So pa rin po yung nakikinig sa istasyong same, pero iba! Hangga we are number 1, 6.7 Energy FM. Hangga, huwag mo sabihin radyo. Sabihin mo, gandang umaga sa lahat po ng mga panggapo natin na nakikinig po sa atin live and alive sa kanilang mga radio sets and of course sa kanilang mga online platforms. Okay, sa kanilang mga social media accounts. We are live, by the way, on Facebook, facebook.com/energyfm1067. Good morning sa lahat po ng mga active na. Wow! At napapansin ko ilang araw na ha, may mga bagong mga pangalan na ngayon ko lang nakita. So thank you very much sa lahat po ng mga nag-share and sa lahat po ng mga nakikipagkwentuhan about lihim ng liham sa mga kaibigan po nila. Oo, habang walang ginagawa, nagdadaldalan sa opisina, pinag-uusapan yung kwento sa lihim ng liham. May paghampas pa sa kaopisina. Kamusta naman kayo dyan? Maraming thank you po sa inyo. Ha? And yung mga nandyan po, nakikinig po sa kanilang mga opisina, saan pa ba? Mga sasakyan, oo, yung mga offices, yung mga nandyan po sa ukay-ukay ngayon, nasa mga palengke, nasa mga bakery, mabuhay po kayong lahat. Ito po ang programang Lihim ng Liham, ang programang wala kang matututunan, pero meron kang mararamdaman. Ang pakiramdam po natin ngayon ay success. Sumakses ang ate mo. Diba? Sumakses ang ate mo na nakakaloka. Oo, talaga naman pong in-effortan niya yung kanilang paghuli dun sa boyfriend. O, dalawa pala sila. Sa pagkakaalam nyo, no? Dalawa lang kayo. Pero what more? Eh, paano kapag meron pa palang iba, diba? May more pa pala. Wow! May kasunod pa pala. Oo. Ay naku, babati muna tayo habang nag-iisip kayo ng i-comment sa atin. Kasi nanghihingi lang naman din ng tulong sa atin. Ito pong si N. Ang sabi niya, how do I move on from this relationship? Kasi it seems that okay ako, pero deep inside, durog ang puso ko. Sino ba namang hindi masasaktan sa ganun, di ba? Alam mo, may mga babae lang talaga na ang outer nila is matapang, di ba? Parang kaya nilang dalihin lahat, no? Wow! Pero ang katotohanan ng buhay, mga cotton candy rin sila. Diba? Mga bulak din ang kanilang mga kalooban, ng kanilang mga puso. So, ang galing lang nila magpanggap na okay sila, na matapang sila, pero deep inside, sumasakit din yung damdamin nila, nadudurog din sila, nawawasak din sila, mahal ko.
So, let us know what you think about the problem and i-message mo ko. Hanapin mo yung live sa Facebook, facebook.com/energyfm1067. Naka-energy na ba ang lahat? Sabi ni Van, si manloloko naman talaga. Naku, napaka naman talaga. Vance, ba't parang affected ka? Ay, Vance, oo nga pala. Si daw. Sabi ni Grace, good morning DJ Lindsay. Bago ako umalis, nakikinig ako lagi sa'yo. Thank you very much. Oo. Sabi dito, sobra-sobra na yung katangahan kung na-tolerate mo pa yung boyfriend mo. Buti nga boyfriend mo pa lang yan, nakita mo na agad yung ugali niyan. Madaming lalaki, hindi lang siya, kaya makaka-move on din unti-unti. Kalimutan mo na, yung walang kwentang lalaki na yan. At yon period. Wala na palang kasunod. Sabi naman ni Merlin, pabati naman po kasi 1 year na mi dito. Hehe, and pa-shoutout naman po kina Athena, Biko, Gia, Jam, Rich, Khalifa, and Dandan na nakikinig habang naka-live sa TikTok. Good morning po sa inyo dyan, Merlin. Gising ka na naman, anong oras na naman dyan, nakakaloka. Siguro alas 5 na dyan, no? Sige, wag ka matulog. Sabi naman ni, ay thank you very much Marlene ha, thank you. Sabi naman ni Arch, not defending the guy pero mahirap ang buhay marino. Madalas malungkot at dahil dyan, lapitin ng tukso. That being said, siguro dapat humanap ka ng makakaparehas na kung saan mas makakapanatag ng loob mo. Listening while working overtime here in the City of Angels. Angel City? Angel City. Los Angeles, California. Tama ba, my friend? Si Arch. Ang taray talaga ng mga nakikinig sa atin. Nasa mga ano, iba-iba ang time zone ninyo, ha? O, yung iba nasa Saudi. Yung isa nasa US of A. O, si Vance nandyan sa Mandaluyong lang. Diba? Sabi naman dito ng iba mga pangga natin, ha? Ay, nako. Saan na siya, be? Sabi ni Liza Gambao. Sabi naman ni Annabelle Manawis. Anak ko, nakakaloka. Good morning, Lindsay. Araw-araw kami nakikinig sa'yo dito sa KMS East-West Team. Daming pindot sa mga computer ngayon. Ha, 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 ha. Ba't kayo pumipindot? Charing. Anong ginagawa nyo sa mga computer na yan? Sinisira nyo, no? Nagpapanggap kayo na meron kayong mga trabaho ngayon. Ang lakas magpanggap. Ulitin natin, hello naman sa mga taga KMS East-West Team. Hello, sabi ni Annabelle Manawis. Gandang umaga po sa inyong lahat. Ayan na nga. O sabi dito, 4:19 pa lang dito. Sabi naman ni Arch, Los Angeles, California, Pacific Standard Time, 6:20 p.m. Ang taray nyo. Magkakaiba yung time zone natin. But anywho, maraming salamat po sa pakikinig po, ha? Wow! Kahit anong mangyari, nakatutok pa rin kayo. Fairness naman talaga. Alam mo, naniniwala ako na kung gugustuhin mo maka-move on makaka-move on ka. Lalo na kung meron kang rason para umalis dyan sa relationship na yan, di ba? Kasi mas mahirap mag-move on sa lalaking mabait. Alam niyo yun, mas mahirap makipaghiwalay, mas mahirap makalimot sa lalaking walang ginawa sa'yo kundi mahalin ka at alagaan ka. Pero at least, itong animal na to, talagang niloko ka at pinagsabay-sabay pa. Yung mga babae, di ba? Kaya, ang dami mong rason. Actually, makaka-move on ka, ako naniniwala ko dahil sa galit. Di ba? Although it's not good na diba, lumimot ng tao at magalit sa isang tao because alam mo yun, ikaw lang din yung mapopoison dyan sa galit na yan eh. Wow! Ang sinasabi ko is may rason ka para kalimutan siya at humanap ng iba o di kaya naman para, alam mo yun, tumahimik na lang muna sa buhay. Kasi niloko ka niya. At huy, wag naman natin, alam mo yun, ayoko naririnig yung si manloloko kasi nadye-generalize natin yung mga pangga natin, yung mga kapatid nating seaman na, alam mo yun, napaka-loyal at faithful naman sa kanilang mga asawa at mga girlfriend, di ba? At tsaka totoo yung sinabi ni Arch na kapag nasa ibang bansa ka, hindi ka malungkot. Hindi ka lang malungkot, malungkot na malungkot ka. Wow! Iba yung pakiramdam na habang yung pamilya mo intact dito sa Pilipinas, nagbibiruan, nagkakaayayaan, alam mo yun, lumalabas, di ba, umaalis, nasa bahay ka, nasa home court, kumbaga. Ikaw nandun ka mag-isa, nagbabanat ng buto. Di ba, nasa kalagitnaan ng karagatan, nagbabanat ka ng buto doon. Tapos ang only avenue para makipag-usap sa mga mahal mo sa buhay ay cellphone. 'Di ba? Mahirap talaga ang ganong life. Kaya naman yung iba nakikipag-usap talaga. Yun nga lang, buti sana kung usap lang. Yung iba kasi may kasamang pagiging demalans. 'Di ba? Medyo demalans yung iba diyan. Wow!
Natutukso sila kasi nga wala silang madalas kausap. Yung mga, 'di ba, lalo na baliktad yung time zone, hindi nagmi-meet, hindi nagje-gel yung time zone, 'di ba? Yung iba walang tiyaga na kausapin yung mga mahal nila sa buhay, lalo na naantok na ako kasi gabi na dito sa Pilipinas. 'Di ba? Wala nang effort, habang tumatagal nawawala yung effort. So, may mga ganun tao na dahil nga bored sila sa life, nakikipag-usap sila kung kani-kanino. Para lang alam mo yung mabuhay yung diwa nila, mabuhay yung katawang lupa nila, 'di ba? Kasi malungkot sila. Nalulungkot sila. Pero again, hindi siya ticket na you can use para lang makipag-usap at makipag-flirt with other women, ha? That's another story. That's another thing. Hindi mo gagawin yon kapag malungkot ka. Siyempre, makikipag-usap ka lang pero hindi ka makikipag-mabutihan sa ibang babae. Ay, may lahi din talagang demalans yung lalaki. Mag-move on ka dyan. Paano ka makaka-move on? I-accept mo sa sarili mo na niloko ka ng lalaking ito. At dun lang, yun, yung realization na yun, yung acceptance na yun. Niloko ka ng lalaki na to at hindi nagmi-meet yung mga interest ninyong dalawa. Hindi kayo pareho ng tinatahak na direksyon. Wow! Minsan kailangan mo lang talagang i-accept na niloko ka niya, hindi ka niya gusto. Niloko ka niya kasi marami pa siyang gustong i-explore sa life. Diba? Kung ikaw, seryoso ka na, siya hindi pa. So, dun pa lang, alam na saliwa, diba? Hindi uubra kahit anong gawin mo kasi hindi kayo nagmi-meet ng gustong mangyari. Sabi ni Terry, gandang morning po DJ Lindsay, gamitin mo yung matinding sakit na yan na nararanasan mo para makapag-move on. Swerte mo talaga kasi maaga mong nalaman na womanizer siya. Ipag-pray mo na lang ang next time bigyan ka niya ng lalaking para sa'yo at makakasama mo for a lifetime. Diba? Sabi ni Darwin, ito ang mahirap kapag ang boyfriend mo isang marino, laging homesick habang nasa laot. Tapos long distance relationship pa. Pero hindi legit idea ang maghanap ng iba. Well, it's okay not to be okay. Iiyak mo na lang yung galit mo at mahuhupa din yung bigat na nararamdaman mo. Totoo naman. Wow! Kailangan mo lang talagang i-accept na magkaiba talaga kayo ng interest sa life. Magkaiba kayo ng direction sa life. Kung ikaw gusto mo isang lalaki lang, 'di ba? One man woman ka, siya hindi. Gusto niya maraming choices. Gusto niya multiple choice. Lang, i-accept mo na lang. Pag na-realize mo 'yun at kapag na-i-gel mo 'yun sa isip mo, okay, so hindi kami tugma. Hindi niya ako gustong maging ako lang. Gusto niya marami. Okay, on to the next. Ganoon kadali lang. On to the next. O, ayan. Deserve mo ng better guy. Deserve mo yung taong bibigyan ka ng security and assurance na ikaw lang. Wow! Deserve mo ng lalaking nandito sa malapit at hindi kayang mawala ka sa kanyang paningin. Lagi-lagi mong nakakausap. Kung yun ang gusto mo yung lagi-lagi mong nayayakap. Diba? Pero alam mo, dyan mo matetest ang loyalty and ang character ng isang tao. Kapag nasa malayo kayo, tapos hindi siya nagloloko, then you found the right one. Wow! Pero pag nasa malayo kayong dalawa at hindi pabor sa inyong dalawa ang sitwasyon, will you stay? Will you stick with each other? Or magloloko ka? Or pababayaan mo siya? Nandun ang test of faith, test of loyalty, test of character. Nandyan lahat yan. Kapag hindi pabor sa inyo ang mga pangyayari, hindi pabor sa inyong sitwasyon, but you guys still love each other, dun mo malalaman. Hello kay Christopher de Guzman. Good morning, Pangga. Nakikinig kami dito sa Bicol, sa Daet, Camarines Norte, sa Nanay Baby Tapsi Ulam. Hello po, Nanay Baby Tapsi Ulam. 9:26 ng nagmamagandang umaga. Pangga ko, mahal ko, baby ko, giving you something from Morissette. This one is called Gusto Ko Nang Bumitaw. Bumitaw ka na, Ben. Bumitaw na. Gabi-gabi